What's up mga kawasak? Pauwi na ulit tayo ngayon ng Cavite. Nga pala update dito, pinalitan natin ng stock na tambucho kasi nga kailangan ng i-refiber yung ating replica pro. So pinahiram ko muna dun sa pinsan ko. Kinalas ko, binalik ko yung stock. And then yun, kasi may problema din ako pag naarangkada, medyo parang humahagok, no? Para pumapalya. Tapos ipapa-FI cleaning ko pa dapat yan pagdating ko sa Cavite. Pero nung pinalitan ko nito guys, nawala yung palya niya sa arangkada guys, no? Kaya okay na din, nakatipid tayo. Siguro mas malaki yung buga ng hangin kaya kaya namamalya noon Pero ngayon nag all goods na ulit yung takbo niya, no? So ngayon kaya ako din naman pinalitan kasi hindi yun yung dahilan. Ang dahilan na naisip ko ay yung kumakalansing na. So maingay na yung ating tambucho, Kapag nagbo-vibrate siya is talagang nagkakalansing siya bakal to bakal, diba? Cellphone, kami na iwan, charger. Okay, all goods na. Quintas natin. Nga pala tatay ko, bago yung sidecar ng tatay ko eh. Pas na tatay! Aha! Sa pesta na uwi! Bye bye! Yamar! Diba? May dala pa tayong mangga. Sobrang daming mangga dito guys sa amin. 3 puno yung pwede kong kuhaan no? So isang puno lang to. Tapos kakunti pa talaga to, as in parang 15 pieces lang to kung tutuusin. Lahat to guys, 15 pieces. Cellphone ulit, isang cellphone, wallet. Teka, check natin yung license kasi mahirap na no? So sobrang bigat ng top box natin ngayon. License, kung kailan naman tayo nakamotor lang, saka tayo pwedeng makakuha ng mas madaming mangga. Tamo, okay na siya wala na yung hagok niya sa guys, sa ang tawag doon, sa arangkada niya. Nakakatuwa. Kaya dyan ko pinahiram yung ating tambucho guys. Sabi ko sa kanya, testingin niya kasi talagang matagal na siyang gusto mag-pipe. Hindi lang niya may priority kasi nga wala lang, luho lang naman no? So yan mga kawasak, nandito pa ako sa Candelaria. Sobrang init ng akala ko kasi magtutuloy-tuloy yung kulimlim kaya kaya naggayak na ako. Sabi ko ayos tong biyahe ko, makulimlim. Tapos biglang nawala yung ulap. Alright, tapos na tayong bumoto. And congrats po sa mga nanalo kay Mayor Ogie. So ayan, kay Vice Mayor Boyong Bonggaling, ang aming kapitan yun ngayon. Kapitan namin yun ngayon sa Masalukot 1, tapos tumakbo siyang Vice Mayor. And yan, sa mga konsehal at konsehala, congrats po sa inyo. So oras na ulit para umalis ng ating bayan, para mamuhay na ulit ng normal. Tapos na po ang bakasyon. So nagpunta nga pala ako sa Casa de Gustala. Nag-swimming kami noon after ng botohan. So di ko lang kung magpapagas ako. Meron pa akong 4 bar. Siguro naman abot to hanggang Candelaria Candelaria hanggang Dasmariñas. So let's see. Uy, mag-outing sila Sarap dito sa Quezon. Tamo, tsaka naninibago ako, wala. Yung tambutso natin ang tahimik. Nakakapanibago. Kamote Q pa din si Yaya. So paalam na sa aking munting bayan, sa aking bayang Sinilangan dito sa Candelaria, Quezon. So dito pa tayo sa poblasyon Ang ganda niya na bumatak nakakatuwa. So tambutso lang pala, buti hindi ako nagpa-FI cleaning kasi syempre sayang gastos natin doon. Kaya hindi naman pala yun ang problema. Ewan ko kasi dati hindi naman gano'n. Nung nagpa-remap ako, yun na umayos siya. And then after a year, 1 taon ata is nagkaganon So di ko alam kung ang dahilan. Siguro nga yung pagpapalit natin ng tambutso. Kaya mas mara-recommend ko sa inyo talaga ay stock is good all the time. Diba? Kung stock ka lang, wala kang problema. Kita mo, nagpalit-palit pa akong tambutso, tapos ibabalik ko din naman sa stock. Nagpa-remap pa ako kasi ginamit ko yung kay na Ezekiel na na motor, na Honda Click din. Wala silang pinapakailman sa mga motor nila, kundi yung mga basic lang katulad ng bola. Yun lang ang pinapalitan nila, yung mga nasisira. Pero yung upgrade talaga hindi. Ako lang yung walang ya. As in air filter nga ni Ezekiel hanggang ngayon stock pa din Ako lang tong hindi mapakali sa buhay. Ayan, medyo okay na
na naman tong motor natin. And tingnan natin kung makakaabot ba to ng Cavite itong ating 4 bars na gasolina. Diba yung huling vlog natin ay galing Dasma, nagdaan tayo ng Tagaytay pa uwi ng Quezon. Tapos dito bago magbayan ng Candelaria, inagas na ulit tayo ng full tank. After nun, pagka uwi natin sa bahay, nagpunta naman tayo ng Rosario, Batangas. Tapos nagbalik tayo dito. Tapos yun, service ko dito sa Candelaria, pagboto, pagpunta sa inuman, pagtambay sa barkada. Nagpunta pa kaming Casa de Gustala sa Barangay Mayabobo, napakalayo nun. Tapos lubak-lubak pa yung daan, no? So hindi pa nagagas after nun. So tingnan natin kung makakaabot pa to ng Cavite, lalo ngayon na naka stock pipe na ulit. So ang nakuha nating reading nun ay 43. So yung trip A natin is i-reset ko. Yan, reset na yung trip A kasi yung lumabas sa panel gauge natin is 44 kilometers per liter. Tapos yung sa manual calculation naman natin is 43 kilometers per liter, 43.2 ata yun. So titingnan natin ngayon, dito na tayo magbabase sa gauge pagdating natin ng Dasmariñas kung ilang kilometers per liter. At doon natin malalaman kung kumakaw ba sa gas itong ating motor nung nagpalit tayo ng pipe or hindi, kung medyo tumipid ba. So 43 kilometers per liter or 44 kilometers per liter. Pag nag 45 pataas to, ibig sabihin okay, nag 50 kilometers per liter to, ibig sabihin mas matipid talaga kapag naka-stock pipe ka kasi yung tubo niya is mas maliit, Tapos para hindi tayo para sabihin nyo, depende sa road condition yan, pabalik dun ulit tayo dadaan sa Tagaytay, guys, diba? Taki na, guys, napaka-boring ang hindi ka naka-pipe, oh. Hey, wala, yung ugong ng makina mapapakinig mo talaga. Tapos parang mas umina siya humatak, guys, ng konti, Yung kapag high speed na, parang mas malambot siya humatak, kunyari pumalo na ng mga 70, ganun, parang ang niya, or nanibago lang ako sa sobrang tahimik, no? So di ko alam. Pagbalik natin, change oil naman to, guys. So thanks God that di na tayo magpapa FI cleaning, no? Change oil na lang. So 500 pesos din yun. Although kaya ko naman mag change oil ng akin, guys, kaso nga lang problema ko ba kung saan ko tatapon yung langis. Problema ko pa yung paglalagay ng langis habang i-change oil ko, o diba, upa ko na lang, no? Para di na ako mamroblema kasi pag sa shop kasi, guys, sila nang bahala kung saan itatapon yung langis mo. O kaya hindi, sila na yung nag-iipon ng langis. Kunyari palit ka ng gulong, sila na din magtatapon nun, iiwan mo doon sa shop. Ay nako, napaka-boring ng ng stock pipe. Yung ba mang nasanay ka ng 2 years na naka-replica pro, kumbaga may napapakanig ka talagang malutong na tunog. Tapos ngayon, nagbalik to stock ako, pero okay naman, nag-enjoy naman ako, guys, kasi siyempre sa tagal ng panahon na nasa maingay tayong motor, ngayon ang tahimik, lalo sa cold start, guys, nakakatuwa kasi hindi na ako nahihiya na ang lakas-lakas, di ba, kapag cold start nito ay may idle pa tong mataas na RPM, tapos bababa siya, ganun. Yung mataas na RPM na yun, nakakabulahaw ng konti yun, Alright, guys, Padre Garcia, Batangas. So nandito na naman tayo. So dito yung talagang napaka-bisang way, napaka-mabilis na way para makarating ka ng Cavite dito sa maglilipa ka, Tanawan, Talisay. Ang laki ng truck. Ito po, dami, Huwag po, palo pa siya ng 100. Lakas ang hangin. Para pansin ko lang, ang hirap na niyang abutin yung 100. I mean, mahaba ng kalsada ang kailangan niya para makaabot ng 100, no? 100 kilometers per hour. Unlike kung naka-5 tayo, mabilis niyang mahit yung 100. O dahil paahon lang, ewan ko. Ewan ko ba? Thank you, boss. So guys, natakot ako. Kasi ang bilis maubos na. Kasi pag nabawasan ng bar to, pambilis na yan maubos, guys. Kita mo nung uwi natin, 1 bar, 2 bar lang yung nabawas. Pero na agad, 2.4 liters ba ang nakaltas, diba? Halos half na ng tank. Ngayon
Naging 2 bar na kanina. Nandito parang tayo sa may lipa. Kaya nagpagas na ako. Sabi ko mamaya abutin tayo sa sungay ng Tirek di ba naka-incline dyan at paahon tayo ng paahon. Mamaya yung gas natin hindi umabot kumbaga hindi lumapat dun sa fuel pump niya siguro. Ewan ano bang tawag dun. Basta yung daluyan ng gas papunta ng throttle body natin. Baka hindi umabot dun at naka-incline nga, kakaunti na naman. Mamaya magbiblink na yon. Sabi ko nakakita akong pagasolinahan dito. So yun, nagpagas na ako. So baka bumalik ako sa unleaded guys, sa 91 octane. Diba naka 95 tayo ngayon? So baka bumalik ako sa 91 octane. Let me try. Kasi nakakalito kapag magagas ako. Sa kotse natin 91, tapos sa motor natin 95 no. Para isa na lang natatandaan natin no, parehas 91 para walang gulo. So papalitan ko to ng 91 octane ngayon sana, kaso nga lang is walang available, out of stock yung XC extra nila, extra advance yung 91 octane, out of stock. Kaya ayun, hindi tayo nakapagpagas. Ang naigas natin ay yung same pa din na 95 XCS. Hindi kaya dito, pwede kaya tayo sa sidewalk, kamote tayo ay hindi, buti lang di tayo dumaan dyan no. Salon sana motor natin. So guys, ang galing abot na pala dito ang angkas. Dito sa lipa. Ang galing. Or buong Batangas na yan no. So di ko lang alam, pero may angkas imposible namang yan, joyride yan, angkas talaga yan no. So ang galing ang galing ang lipa. So sana sa Candelaria din no, magkaroon na din ng angkas o kaya joyride no. Siguro may mga magbubuk dun, yun talagang tinatamad pumunta ng mga tricycle terminal o kaya sa mga labasan no. Tanawan, Malbar, Batangas City, Alitagtag. Saan ba pupunta? Tanawan City. Ay di, kaliwa nga ata. Kaliwa nga, ay Batangas City to, Alitagtag papuntang Lemer yan So kanan tayo, kanan pala, kanan. Tamad kasi akong kumuha ng cellphone Saan ba? Huwag tatanong ako dito. Saan papuntang Tanawan? Bas, papuntang Tanawan, Talisay, dito pa. Diretso lang yan, diretso. Ay, thank you pa. Diba? Alam ko naman na dyan yun, kaso nga lang hindi ako 100% sure. Kasi nung pauwi tayo, hindi tayo dito nakadaan yata dito. Basta lumiko ata tayo ng maaga nun parang banda somewhere doon. Kaya nakakalito kasi bayan na to mismo ng lipa. Diba? Andiyan na tayo sa Magta. Nakakatamad kasing kumuha ng cellphone kainit-init, tapos mamaya magpatak pa yung cellphone natin, tapos mag-overheat dito sa kainitan ng panahon Di tulad ng uwi natin, maaga-aga pa nun. Kaya okay lang na nakababad yung cellphone natin sa cellphone holder nitong motor. Pero ngayon, naku po, yung katawan ko nga umiinta yung pa kayang gadget na may battery, mas mabilis mag-init yan. Talagang sigsag tayo dito, makarating lang tayo ng maaga. Ewan ko kung bakit kanina pa traffic Diyos ko po, ang init gusto ko ng buko. Ayan, let's go guys. Naku, student driver pa, huwag tayo dyan, baka prenuhan tayo. Hindi pala, walang kasama, ibig sabihin yung may-ari ang nagda-drive o kaya trainer imposibleng ipahiram yan sa nagta-training magmaneho ipahiram ng solo. Grabing init saan kaya ito papunta? Ito, ano yan siguro, Startle Way if I'm not mistaken. Check ka kalampig, check ka palampig. Tagal magtagaytay. Feeling ko naman pag naparating na tayo ng Tagaytay medyo medyo malamig-lamig. Pero ang kinakatakot ko ngayon, yung ulap na yan 100% or 80% guys, babagsak yung ulan na yan or madadaanan. Ay wag naman sana kulimlim lang nakaka-boring talaga yung stock pipe lagi kapag dati kapag tumakbo ko ng 80 di ba maingay, feeling ko feeling ko ang bilis-bilis ko. Ngayon pag tumakbo ko ng 80 sobrang tahimik, feeling ko ang bagal-bagal pa rin. Ay nako, but it's okay, alright. Anong oras kaya tayo makakarating
siguro alas 3 nandun tayo, alas 3 ng hapon, or hindi ko pala sigurado guys, kasi feeling ko doon sa dadaanan natin ay umuulan, no, mapapatigil tayo dyan. Hindi tayo tutuloy ng biyahe pag umuulan, no. Titigil tayo at aantayin natin tumila, kasi kita mo naman, no, kung uulan man yan is parang daan lang yan, mamaya libo na. Hindi, kumbaga dadaan lang yan yung ulan na yan, tapos wala, lilipas din ulit ng maybe katagalan ng 30 minutes dyan na umuulan, no. Wag lang yung ambon-ambon lang, ay Diyos ko po. Ang tagal matapos niyan. Di tulad nung isang buhos na napakalakas na ulan, yun saglit lang yan matapos. Pero pag paambon-ambon, ay naka, ituloy mo na yung pagmumotor mo, kasi bumumuto yung mata mo, kakaantay na tumila yan. So pag may nahanap tayong bukuhan nakita sa daan, tayo titigil. Talaga I'm so thirsty na. Uhaw na ako, at ang gusto ng utak ko ay buko, hindi coke, ganon, hindi tubig, no. Kasi nung bakasyon natin ito puno na tayo ng coke, puro na tayo alak, tapos puro na tayo juice, bihira yung tubig guys. Ngayon parang nasana yung dila ko sa may lasa, para maayos-ayos naman, buko ang ating bibilhin, buko ating iinamin ngayon. Huwag ka bubuhos ha, yan, no. Pero ang sarap ang sarap ng ano ngayon, hindi ganun kainit, oh. Oh, diba? Pero masama yung kutob ko dyan talaga. Tangina na guys, lagpas tayo. Nasa Malbar na tayo. Oh my god, ay nako, back. Kaya pala parang hindi na pamilyar sa akin. Pero kanina pa ako mabagal, ha. Mabagal na yung takbo kanina pa. My god, nagtataka na ako Ay, tama lang pala. Oo nga. So tama pala, hindi pa tayo lagpas. Kinakabahan lang ako, no. Buti naman, kasi kinakabahan talaga ako. Ay, hindi naman ako kinakabahan, kumbaga sayang yung oras na lagpas na pala tayo, ano. Pero wala Diyos, hindi pa pala. Ay, kabado lang masyado si Kawasak. Aba malay ko ba, hindi ko naman kasi sa ulado to guys. O diba, may napagtanungan na ako, pero di daw niya sa ulo, di daw niya kabisado. Kasi nakita ko na kasi Malbar dun pa pala yun, Talisay Tanawan na road. Ayun, guguhitan na to guys, para hindi na nakakalito sa mga motorista. Ayan, good job government. Tarat. O yan, no. Laural Highway, kailangan ko ng bukaw, I need bukaw. Hanggang ngayon hindi pa din tayo makahanap ng buko. Ayun, nasiraan o nabangga. Tumirik yan, walang galos Ayun, Tanawan City Hall. Kaliwa, Manila, Santo Tomas, diretso. Ito yung sinasabi ko, no. Akala ko kasi lagpas na ako kanina kasi hindi ko naman pamilyar yung mga lugar dito, no. So ayun, no, buko, ang sarap po, kasi U-turn pa tayo. Ay doon, di bale, baka madami dyan sa madadaanan natin. Ang haba, bago ka pa maka-U-turn dito. Ano pa tayo dito? 140 meters kakaliwa tayo guys. Bakit pinakakaliwa na agad? Dyan na nga talaga. Okay, akala ko may overpass yun wala pala. Ito, tandaan ko, Jollibee. Sabi nila, ito nga, tanda ito, ganito, Tanawan Medical Center, yun tatandaan ko. CP Reyes Building, yan laki. Ay nako, tumutulo na yung sipon ko. Grabe naman yung yung tulog ko sa bahay guys, fully air condition. Yung sa kwarto ko, binubuhay ka aircon. Tanga na, nung minsan nalimutan ko pa yung kumot, lasing na lasing ako, nagising ako, labig na lamig, sobrang sakit ng ulo ko, hindi ako makabangon, sobrang antok din. Guys, tiniis ko na, kinabukasan ng umaga sipon ako hanggang ngayon. So yun, nandito na tayo sa Tanawan, hindi na tayo maliligaw. Ang next na lang natin po problemahin ay yung paliko papuntang Sungay. At yun, Patagaytay na yan guys. Ang ganda din dito sa Tanawan madami din talagang pasyalan may Save More, tapos doon may Walter. O diba, sa Candelaria walang Save More pero may Walter tsaka Pure Gold. Ewan ko may Pure Gold dito. So wala pa rin wala pa rin buko. Sarap ng buko kasi. Walang ya guys, tiyatamad ako umimik, may sipon kasi ako. Kita mo ugong lang ng makina yung napapakinig natin. Okay lang yan, at least maayos na ulit yung motor natin, no? So guys, mukhang naulan sa Tagaytay yun, ang kasi ang labo nung kabundukan,
Yan kasi yung bundok ng Tagaytay eh. Ano? So dyan tayo dadaan guys. Napaka-kulimlim oh. Diba? Ibig sabihin, naulan dun. Sana naman hindi oh, no? Para dire-diretso yung biyahe natin. Mapapatigil talaga tayo yan, buko. Hindi ko napapalagpasin to guys. Baka hindi tayo makahanap ng buko eh. Yeah. Ay! Buko, buko! Buko. Ah, magkano yan, Nay? Walang tigdados lang? Walang tigdados? Isa pang 20, Nay. Ah, tingnan nyo nga yung ano ng Tagaytay, oh. Yung kabundukan, guys. Ay, kita dito yung ano, yung Sky Ranch ng Tagaytay, oh. Oh, diba? Yung Ferris wheel na yan. Tapos, People's Park in the Sky, nasaan ka? Di ko alam. Basta yun, SMDC. Yung mga hotel at saka pinag-i-staycationan, yung mga building na yun, no? SMDC yan. Tapos nasaan yung Sky Ranch, People's Park in the Sky. Kita din yun dito eh. Ay nako, nasa baba na tayo. So mamaya paakyat naman tayo guys, diba? Nung ano, palusong tayo ng palusong nung pauwi dito sa Quezon Province. Ngayon naman paakyat tayo. Ewan ko lang, sana hindi maulan, no? Kasi kita mo yung ulap, oh. Eh ngayon nga nagpapatak-patak na eh. Tapos nawala lang ulit. Ewan ko kung sana hindi natin abutin. Tagaytay, kanan, Baya Sungay. Alright, so guys, ahon na tayo. Ay dito pala may fresh na buko eh, oh. O diba yun, nabilang ko kasi ano, melon buko. Buko melon, ganon. Eh lalo ako nauhaw. Imbes na mawala yung uhaw ko, lalo ako nauhaw. Nakabili tuloy ako ng tubig. Taas. Taas ito guys, oh. Sabagay, subok ko na to namang click natin sa mga ahonan. Eh wala naman talagang problema. Kahit may angkas tayo guys, eh yun nga lang, hindi naman na siya makakapagpabilis ng sobrang bilis kapag ahon tapos may angkas, no. Pero kapag ka solo ka naman, kaya naman dito humataw. Ano na, bubulol na ako. May isipan kasi ako, hindi iwasan ko tumulo eh. Iniiwasan ko maging ngungo eh. Uy, backing. Yeah. Mas masarap pa dito yung paahon kaysa sa palusong eh. Kasi palusong sobrang ano ng prenong gagamitin mo. Ang taas, oh. Yung tamo, easy sa click, oh. Ramdam mo yung lakas ng click. So guys, magpaano na kayo? Kasi di ba ang lambot humatak ng click, no? Mag 1000 RPM na center spring, tapos 11 grams na bola para may hataw-hataw sa duluhan, tapos 1000 RPM na clutch spring para may ano sa arangkada, may persa na kaunti, no? Yeah. Huwag nyo nang taasan kung stuck din naman yung motor nyo. Yung 12 to 15 na RPM na center spring. Eh nako, napakalakas niya sa gasolina. Eh syempre, bago pa maipit nyan yung ano natin eh, yung belt natin eh, sa tigas nyan, sobrang taas na RPM yung kailangan mo, 1,500. Eh sa 1,000, goods na yun eh. Yan pa, ahon pa. Sarap! So pagka taas naman natin dito, malumanay na eh, malapit na tayo. Alas 4 siguro andun tayo sa bahay. Diba sabi ko kayo na alas 3? Eh hindi kinaya. Tsaka nagdahan-dahan ako. Tapos akala ko naligaw pa tayo kanina. Akala ko lumagpas tayo. Kasi naman di ko naman sa ulo tong lugar na to eh. Tapos ang tamad ko pang magano ng cellphone maglabas. Maglalabas din pala ako ng cellphone eh, hindi pa kanina. Para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Ito yung kagandahan ng kapag may GPS ka eh. Pagka may ano ka, ang tawag doon, may Google Map or Waze. Kasi alam mo kung saan kaliliko, kung malapit na ba or hindi. At alam mo yung mga dadaanan mo kung siksagan tulad nito, tingnan mo. O tamo, kita mo yung nasa unahan mo kung saan kaliliko, kung kaliwa ba o kanan, at kung gaano ka-sharp yung curve. Yan ah! Ang ganda! Kaso nga lang ang kapal ng ulap kasi nga nag-uulan. Titigil pa ba tayo? Nakatigil na tayo ng pauwi dito eh. O diba, oh, Taal Lake.
Oh my God. Mag-rides kaya kami ni Trisha, no? Daling ko siya dito. Kaso nga lang, pagod din yun. Gusto nun, matulog lang eh. Isang araw kasi yung rest day niya eh. Kaya mas pinipili niya na lang matulog, magpahinga kaysa gumala. Eh ako naman, wala akong pakialam kahit gumala ako ng gumala. Kumbaga, kahit isang beses lang ako mag-rest day. Ang importante eh, makagala. Yun, no? Tarik talaga. Pero mas masarap siguro kung may angkas tayong isa pa, mas makakabelo, tsaka mas makapit yung gulong kapag ka mabigat. Ayan, no? Siko! Guys! Yan! Isa pa, siko pa. Dalawa pa ang dadaan at siko. Grabe. Ramdam ko yung lakas ng ng click natin sa ahonan, no? O, diba? Sakit sa likod. Nangangalay na ako. Umulan nga talaga kanina, naipon yung tubig eh. Ang galing din na nakadiscover ng daan na to, no? Ang nagpagawa ng daan na to, no? O diba, ang lapit nga naman from Batangas to Cavite via Tagaytay. Medyo malumanay dito eh. Mamaya ulit yung ahon. Tahimik talaga, nabibingi ako. Hindi ako sanay na tahimik ng motor natin. Ayan, no? So doon tayo dadaan, kita ko na agad, SMDC. Nasaan yung People's Park in the Sky? Yun yung kauna-unahan ko napuntahan dito sa Tagaytay. Ayun, Sky Ranch. Sky Ranch. Tapos saan kami nagbulalo dati, hindi ko natanda. Pero nasaan yung People's Park in the Sky? Parang hindi sa part na to yun. Para sa pagpunta doon, ay doon yata. Basta maganda din doon eh. Hataw baby. Yan, ang sarap. Ang sarap. Huwag sanang umulan. Pero sa totoo lang, mas masarap talaga yung may kasamang mag-ride. Nung nagpunta kami sa Rosario, Batangas, hindi na ako nag-vlog nun kasi lobat na din yung camera. Tapos isang oras lang din naman ako nagpahinga. Tapos yun na, alis na ulit kami. Noon lang ulit ako nag-ride ng may kasabay. At madalas ako ay solo. So nakaka-boring talaga pag solo. Pero may kasabay ako, ang sarap. Kahit na pagod ako nung biyahe ko pa uwi ng Quezon. Tapos isang oras mahigit lang ako nakapagpahinga. Pag alis namin, medyo pagod ako. Pero naramdaman ko yung medyo na kami, nasa kalsada na. Ang saya pala. Oo, tapos naghahabulan kami. Oo, una ka kasi expired yung motor ko. O ganun, tapos nakabuntot lang sila lahat. Bibigyan ko sila ng sign para kung may lubak man. O wala, ganun nakakatawa siya. Yan, ahon na naman, Careful. Eto pa, kita nyo, parang bito ko. Kita yung sa map, Oh my God. Ang lakas ng click, Ang lakas niya umahon, sarap. Parang daig yung Mirage natin eh. Yung Mirage natin may nasa ahonan yun eh. Although kaya naman niya, hindi lang siya makakatulin, Unlike dyan sa mga 4-cylinder na yan, kahit ahon, kaya nilang magpabilis. Doon gagapangin mo talaga pag sobrang ahon. Pero hindi ko pa siya naidaan dito Siguro pagka magbabagyo kami, tatry ko muna si Mirage dito para makapako yung Mirage natin sa ahonan talagang matitindi. Hindi ko pa kasi nasasabak yung sa ahonan na matitikas tulad nito tamo my God! Ang tayog, ang taas. Hindi ba? Pakredio ba yung makina natin? Diba? Okay din palang tahimik, So para hindi din nakakabulahaw sa kapwa mo motorista o kaya sa mga bahay na madadaanan mo. Ang ganda nito, Ano kaya to? Staycation? Ganda Staycation lang kaya yung gagawin, Quality dyan, Pwede dyan, Pagka mga 3,000 lang na 22 hours stay na, pwede na dyan, Although malapit lang sa amin ni Tricia yan, kayang-kaya naming saglitin yan. Siguro mga 40 minutes, nandiyan na kami. Ang huling sungay. Ba't kaya tinawag itong sungay? Kasi parang sungay ng baka yung Ayun, Bakit siya tumigil? Pinauna niya talaga ako. Nahinaan ba siya sa click natin? Nahinaan siya ata Hindi niya alam, malakas to umahon. Hindi nga lang matulin, pero malakas to umahon. Ayan
Di tayo tumatambay. Oh. Ay, puno ng kotse. Tambayan sana natin ng isang silip lang sa Taal kung walang kotse dyan. Kaso meron, wag na. Umay na din naman tayo sa Taal Lake na yan. At madalas tayong nandito kasi. Kahit hindi ako nagbablog minsan guys, tumatambay-tambay ako dyan. Nakamotor lang. Kunyari pag gusto ko magmotor. Yun na nga ang inaasahan ko. Hindi guys, dumilim na parang aabutin talaga tayo ng ulan. Huwag naman po sana Lord, paabutin nyo na po ako sa amin bago nyo ako paulanan, diba? Alternate route to silang Dasmariñas. Diba? Nandito na tayo guys, malapit na 20 kilometers na lang, nandun na tayo sa atin. So maybe it's 4 o'clock nandun tayo or 4 mahigit. Aristocrat Restaurant. Oh yeah, turn right. SVD Road. Ano yan? Diba, we are here na ulit sa Cavite. Oh my god, nakaka-refresh talaga magmotor. Ay lang bukas bibiyahe na naman. Oh my god. So sa makalawa guys, tayo ay maghapon sa Tansa. At hindi tayo magbibiyahe nun. Maghapon tayo sa Tansa. Tapos sasamahan natin si Ocean, yung aso ni ate. Ay nako, yung Ocean na yan is parang bata na. I mean, parang tao na ang turing talaga niya ng ate ko. Parang tunay na anak na niya. By the way, okay lang naman sa akin kasi yun lang din naman yung kasama lagi ni ate sa bahay niya. Kaya ganun niya kamahal si Ocean. Kumbaga, inuwi nga namin si Ocean nung nagburakay kami. Sobrang lungkot ni ate sa bahay. Kasi ilang days din siyang walang kasama dun sa Tansa. So malapit na tayo sa Aguinaldo Highway. Saan mga kawasak? So gusto ko na tapusin yung vlog na to. Kaso nga lang 86 pa lang yung natatakbo natin Siguro pwede na yan So yan, tingnan natin ang ating fuel consumption ayon dito sa ating digital panel guys. Kasi nung nag-manual tayo ay ang nakuha natin ay 43 kilometers per liter. Pero nung tinignan natin dito sa digital panel natin is 44 kilometers per liter. Sa manual natin ay 43. So 1 kilometer per liter lang ang kaibahan. So siguro naman medyo accurate to. Bawasan lang natin ng isa. Oh ayun, walang pinagbago guys. Konting-konti lang ang pinagbago sa tipid sa gasolina. Kasi ahonan yung dinaanan natin Yan, ang nakuha natin dito ay 45.8. So pagparagay mo na 46. 46, bawasan mo ng isa. Kasi nga, di ba yung nakuha natin noon ay mataas ng isa dito sa ating panel. Di 46 o 45. 2 kilometers per liter ang naitipid natin sa gas. So yun lang. So hindi din naman ganun tumipid talaga 45, pero dati nag 54. Sa bagay kasi madaling araw talaga kasi noon na talagang dire-diretso. Walang ahon, walang lusong. Ang daan ko noon ay dyan sa Laguna, sa Binyan, Santa Rosa at Calamba. Ayun, doon ang daan ko. Tapos San Pablo, San Pablo, Alaminos, Chaong. Doon ako dumaan. Dito naman ay dito tayo sa Batangas dumaan talaga. Sana mga kawasak, malapit na ako sa amin. 20 kilometers na lang. Pero downhill na to. At nasa silang na naman tayo. Katabi lang ito ang Dasma. So yan, kita-kits tayo bukas sa ating biyahe. Ride safe always sa inyo lahat. And peace out. Butas pa din Bye bye.